Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angia Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Ngayong araw po ay March 3, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Mosaic Covenant, paano lumalim sa Biblia, Special Series 7 of 10. At ang scripture po natin ngayong araw ay Exodus chapter 24 verse 7 to 8. Sabi po dito, Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Sa Tagalog po, kinuha niya aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ay ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa ninyo ni Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kautusan ito. And yung Mosaic Covenant po, sabi dito, it is the covenant that God made with the people of Israel through Moses and Mount Sinai after their deliverance from Egypt. It is a conditional covenant, meaning its blessing were defended Israel obedience to God's law. And yung teaching number 1 po natin is the Mosaic Covenant. Teaching number 1, the law is a mirror. Sabi po dito na yung kautusan is para po siyang mirror na pag nakita po na kung magsasalamin po tayo is makakita natin na yung law is hindi po natin ito nasusunod at lagi po natin itong hindi nasusunod bilang tao. And bilang nag-promise tayo kay Yahweh at sa ating Panginoong Diyos na susundin natin yung law na binigay niya dahil nga po winisakan tayo ng dugo at mangkok ng dugo ni Moises na dapat tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos sa mga kautusan nito. Pag mirror po tayo, makikita natin kung gaano tayo makasalanan at ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang po ang nagtanggal sa ating mga kasalanan sa pamamagitan na pinako siya sa krus. And teaching number 2, the law restrain evil. Sabi naman po dito na ang law is para sa mga unbelievers na pinatay nila ang magulang, magulang nila, mga mama at papa nila, at yung mga murderer at yung pinaka mas sinful and ungodly na mga tao ay para doon lamang ang law. Para ma-restrain nila yung evil na meron sila. And teaching number 3, the law points to Christ. Ito naman po is, masabi dito na ito yung parang mga kautusan na hindi natin sinusunod sa ating Panginoong Diyos na ito yung points natin, yung mga law na yung mga sinful na law na ginagawa natin. Tapos nakikita ito and bahagi natin ito sa ating Panginoong Jesucristo na siya nga po yung nagtanggal sa atin ng mga kasalanan natin sa pagpapako sa krus. And application number 1, do not judge others because we are all equal. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na wag po natin i-judge yung iba and dahil nga po lahat naman tayo ay pare-parehas. Hindi mo masasabi na wala kang kasalanan dahil hindi mo pa nakikita talaga yung law na talagang standard ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag po natin i-judge ang others because we are all equal. And application number 2, abandon your old self, discover your new self. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na alisin na natin yung self na yung dating tayo na makasalanan, ganyan. Dahil nga po, na-discover na natin yung new self natin na pinagbayaran na po ng ating Panginoong Jesucristo yung mga kasalanan natin. And application number 3, run to Jesus for forgiveness and covering. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay tumakbo patungo sa ating Panginoong Diyos para po humingi ng tawad and to covering. Ayan po. So,
dapat po na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Tumakbo pa tayo ng mabilis sa Kanya para po sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. And discussion, why should we run to Jesus instead of relying on our own righteousness? Para po sa akin at para po sa devotion ng araw na mas maganda po na tumakbo tayo sa ating Panginoong Diyos para humingi tayo ng katawaran kaysa sa sarili lang natin. Dahil yung sarili natin, hindi natin alam na minsan nag-iisip tayo na tama pa to, pero makasalanan pala yung iniisip natin. Kaya po, mas maganda na kay Jesus tayo tumakbo kaysa sa ating sariling desisyon. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.